Yo, what's up mga kaibigan? Ako nga pala si Creeply at tayo muli nagbabalik sa panibagong episode ng basihan ng bawat break it down, pre. So, puta na. Medyo napatagal-tagal yung mga bagay-bagay, pre. May mga inaasikaso din tayo, mga simpleng mga katarantaduhan sa buhay. Pero yun, medyo nagkaroon tayo ng bakante ngayong araw, pare ko. At ngayong gabi ay papanoorin natin ng Second Sight 15, pre, na ginanap nung nakaraang April. Ito ay ang laban ni Sorhenyo at ni Saint Ice, pare ko, isang tropa kong taga Baguio at isang tropa kong taga saan ba to si Saint Ice? Basta, tangin na taga doon siya sa kanila. Bago tayo mag-umpisa, pre, shoutout sa AlphaGuard, Stake.com, gamitin nyo promo code Creeply, pre, malaking tulong yun sa akin. Pwede kayo alam nyo na, namimigay tayo dyan ng mga something. Shoutout sa AlphaGuard. At yun, kita-kits tayo, pre, ngayong June 12 sa paparating na araw ng kalayaan na Accents Battle League, pre. Kung trip nyo lang manood, ba't naman hindi, di ba? May unting ticket pa ako dito. Huwag na natin patagalin, pre. Let's go. Medyo excited at the same time medyo nangingibago, nangangapa ako kasi medyo matagal tayo nawala. Pero syempre, bilang Battle MC, bumabalik naman yan eh. Kung gaano ka taas yung excitement, ganun din ka taas yung anxiety para sa akin. Magiging diktikan din tong laban na to kasi malakas din naman si Saint Ice bumuo ng mga pyesa niya. Syempre, sa freestyle ability niya, feeling ko doon tayo medyo dehado tayo doon kasi hindi ako masyadong skilled sa freestyle, so baka lumamang siya doon sa anggulo na yun. Paangat lang na paangat yung kalidad ng mga card, kaya mas tumataas. Sobrang angas lang, no, na parang kundi ako nagkakamali yun dahil sa isang buhay ni Saint Ice. Kasi dati nag-freestyle din talaga si Saint Ice, no? Pero parang mas ngayon siya nabigyan ng alam mo yun, ng appreciation dyan sa pinaggagawa niyang freestyle. So, alam na din yun ng mga karamihang MC. Din yung pressure na mag-step up. Hirap ako sa mga nabuo ko dahil wala ko masyadong info kay Saint Ice, so ni-utilize ko na lang kung ano yung mga alam ko sa kanya at saka base sa mga napanood ko, kaya yun. Para siyang smash mouth na brawler na punch after punch. Aggressive pero versatile din. Kaya niya mag-adapt kung saan mo dadalhin yung laro. Kaya niyang mabuhay doon at kaya niya din mangkatay doon. Kaya lagi kang on your P's and Q's kapag kalaban mo kagaya ni Sorhenyo. Ayun, Saint Tulad nga na lagi kong sinasabi, no, hindi ko lang alam kung nakikita nyo din ba, pero pakiramdam ko alam mo yun, yung sulatan ni Surpre may chansang, para lang sa akin, no, lumilibel din talaga siya sa sulat ni Mot. Di ko alam mo dahil ba nag-final sila, pero parang ganun yung tingin ko ganun yung pagtingin ko kay Sur mula noon hanggang ngayon, pre. Ice. Kaso ng dibdib kasi si Sur, kaya medyo nag-iba tuloy yung paningin ko pala. Good luck sa atin at syempre kung sino man manalo okay lang yun kasi magkabarad naman tayo, kaya yun, ngayon pa lang congrats na sa ating dalawa. Yo tol, salamat sa pagtanggap ng battle at kahit friendly tong battle natin na to, I'm sure na magiging sobrang competitive siya at sana ma-enjoy nila. Yeah. Abangan din natin pala, no, sunod na event ng Flip Top, pre, ngayong July 4. Ang main event dyan ay si Topper at si K-Ram. So yun, sana makanood ako. Gusto ko manood nun. Gusto kong magsaya doon, pre. Left up, Second Sight 15. Nandito pa rin. The Phil Invested, Muntinlupa. Pang-apat na laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat mga kasama natin dito. Shoutout sa lahat ng suportang tunay, live at online. Shoutout sa isang special na bisita natin galing pang Australia at representing Tasmania din na si Greeley. Shoutout sa iyo, Greeley, kung sino ka man, pre. Hindi ko pala ito napanood nung live, pre. Bale, dumating kami dito, tapos na tong laban na to eh. Gasolina rin para sa buong liga. Real Jokes Clothing, High Minds, Crown Manila. Ito, Unhinged, silipin nyo yung mga represent collab designs, pero yung mga ibang disenyo rin nila, baka para sa inyo. At magustuhan nyo yan, pang battle gear natin lahat. At Shoutout sa Unhinged, pre. sa kanan ko, Silang, Cavite at Baguio represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Sorhenyo. Salamat sa galawan na nakuha sa mga veteranong manong tsaka kuya. Kayo nagturo nun sa akin mula una na dapat ay mapalago ang ata mo ng mula. Sorhenyo, shoutout nga pala kay Junel Lara ng Biyaherong Maniniyot ng Taiwan, syempre kay Madam Erlyn Xiao, kay Biyaherong MC Dudes ng Maniniyot. Taiwan, Balagbagan Battle, syempre Archslide, Stephen Family, Retreat Paradise sa Silang, Sir Choi, Sir Al, Ghetto Garage, syempre OBP 13, kay OG Rim, Laser, Kuya Dwayne ng Apocalypsis, si OG Poste, God Dami niya bless na. at syempre buong Mactao. Let's go!
Siyempre, Box and Dough, shoutout sa kanila. At Black Manila, Linya Linya, Ulap Unhinged 74, shoutout sa inyo lahat. At sa kaliwa ko naman, Paranaque, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay Saint Ice. Yeah. Mainit yung demeanor ko ay ice cold. Morning routine ko pang American psycho. Palagi winning dito silver, this is white gold. Sa sobrang easy, I could do this with my eyes closed. Motherfucking City Sida, 8 methods, give me the loot, Paranaque Mixed Martial Arts. Pray for us. Gusto ko lang shoutout si K-Ram, shoutout kay Antonym, shoutout kay Unico, kay Marmol, shoutout kay MP3, kay Flick G, shoutout kay Hinaya Papa mo. Kel, shoutout kay Aubrey, shoutout kay Master Pete, shoutout kay... Huwag na yung mga ibang shoutout niya. Shoutout sa Pray For Us, shoutout kay Papa Kels. Shoutout Pray For Us, nanalo pre. ng coin toss, si Sureño, pinili niyo ba una? Si Saint Ice. Non-tournament battle yung parating. Pakinggan natin, unang banat, second side 15, Saint Ice. Nalaglag daw ako na semis. Tangina ang malas. Oo, tinalo ako nung katana pero ako yung mas matalas. Ba't ako nagre-rebat? Yun yung tinatanong ng fans. Gago sa sobrang lupit ko, yung rebuttal ko advance. Saint Ice versus Surgenio. Grabe ka mag-match up, boss. May wisdom pati husay. Mas random pa ata to sa G-Clown sa isa buhay. Pisikalan game. Oo, kasi papalag to. Sakaling may props to bigla. Walang paluan ng itlog. Baka mas-scramble kita. Si GL daw nagawang mamain nung huli na pagsampang yan. Si Ice Rocks daw kailanganin pag kumulit ka't nagmatapang. Kaso kapatid kasi kita, kahit bully ka at palaban, tsaka yung huli kong pinisikal, umiyak tsaka naban. Tangina, sobrang gangster Si ni Apex. Sureño. Sabi niya kay Mot, Yun pala yun. No? Yung medyo na ano tayo dun kung pinisikal, umiyak tsaka naban. Tangina, sobrang gangster ni Sureño. Sabi niya kay Mot, have. Kay Fukuda, kaloka. Kay Krega, wale. Si Bagsik daw, ang bongga. Tanginang bokabularyo yan, ba't ako matatakot dyan? Ngayon, alam na namin ba't gusto mong laro yung man-to-man. Para di halata na bakla yan, tamang geng-geng sa entablado maangas. Siya daw si Fulayang pag tinesting, pambarako karakas. Sakto ako naman, 6 seconds lang natalo ang malas. Aba malamang ako lang yung MC napalag ng mano-mano ng patas. Pero matagal na ako graduate sa bugbugan at sa daragan. Nagmature na yung fanbase, dapat sa sulat na nakasandal. Tsaka natumpok ko na kung bakit kupal ka sa pagtanghal. Talagang mapupuno ng galit pag kulang sa pagmamahal. Kasi ang pagbabalik ng walang naghanap, walang nag-request sumalang ulit parang rapido. Mas kapana-panabik pa yung pagbabalik ni Zaldi ko. Walang nakapansin na absent ka, kaya palaging galit to. Walang naghanap sa'yo, putang ina, daig ka pa ng lighter na dispo. Kahit sabihin, pagbabalik niya, para may hype to sa intro, walang pake sa pagpahinga na parang Zaitong nagnido. Sa tagal mong nawala, nakabalik na ako sa flip top at umabot din ng semis. May bagong meta, nagpa-Gcash sila Atoms, Blizzard, Cripply. Si Sak, yung nagkakalat noon, nagkabisa na ng mabuti. At sa pangalawang pagkakataon, bati na si Lipram tsaka Luni. Si Poison nagsando. Si Fukuda tumaba na. Nasa porno na si Zaito. Nagsusuklay na si Katana. Simpleng recap kung di mo halata yung liga masagana. Para makita mo gaano kasaya sa flip top pag wala ka. Pero di ba sanay ka naman na wala kang fan? Ako, sanay ako sa aircon. Pag naghangin, matatrangkaso. At natutulog nga sa ref to, di mapapanis mga gawa ko. Nung tinalikuran ka nila pagkat na exhaust, nag-iinit ka na sa tao. Nung yung fans kay GL nakasentro, dinibdib mo na masyado. Kaya di ko na kailangan na rainy season para ma-upset ka. Sa feminine mo kahit period magagalit na.
Pero alam ko na yung reason ng gagangster pa para kahit man lang minsan madamang wanted ka. Ganda ng angulo niya, no? Nag-umpisa siya sa rebat na hindi ko alam kung saan galing, no? Pero lap trip siya, pre. Ano ba? Takbo ng rounds niya, no? Parang mas nag-focus siya dun sa putang ina ka, Sorhenyo, hype ka. Kahit wala ka sa liga, masaya kami dito. Parang ang ganda nun, parang ang gandang... First time ko makarinig ng ganun, no? Parang i-recap mo yung pangyayari, tapos sasampal mo sa kalaban mo na, oh, di ba? Putang ina, happy kami dito. Beach. Parang ganun. Sa ano pa ba? Yung huling pinip yun sa pisikalan. More on punto-punto si Saint Ice pre sa tingin ko lang, no. Mas hindi naman lahat siguro pero mas mapunto siya nung first half nung round 1 niya. Tas nung round 2 doon niya na binibira yung tangina mo hindi ka namin dito kailangan. Solid din yung ender niya, no. Para wanted ka. Parang ganun. Solid din yung nung parang nung nag-iingay si GL dinibdib mo na masyado. Alam naman natin yung nangyari doon, no. Magandang pampainit pre mula kay Saint Ice. So, yun, solid ka doon, Saint Ice. Pero pakiramdam ko, parang feeling ko baka siguro pangontra talaga kay Saint Ice, no? Siya yung papaunahin, alam mo yun? Kasi ito si Saint Ice once na, hindi, sa totoo lang, pre, tangin na para sa akin, god tier yung freestyle na ito ni Saint Ice, eh. Alam mo yun? Parang dahil sa mga pinaggagawa niya. Parang lang din, si Topper siguro. Dahil, di ba, si Topper doon siya nakilala sa pagre-rebat niya na walang kwenta. So yung mga tao, ini-enjoy. Ito naman si Saint Ice nakilala sa mga kakaibang freestyle. So yun, parang ini-enjoy, parang nag-aantay din yung mga tao. Tapos yun, pag natsambahan pang sobrang solid, ay putang ina, pang knockout talaga. Parang ganun. So pakiramdam ko, mabisa na nanalo din siguro si Sorhenyo doon sa Toscoin para mapauna niya si Saint Ice. Pero yun, yung ginawa ni Saint Ice round 1 pre, hindi lang basta pagpapainit yun, no? Kumbaga, pumunta na siya na balagbag, parang gano'n pre. Pakinggan round 1 ni Sorhenyo pre, let's go. Judges, yung wanted na punchline, nagamit ko na sa Taiwan yun, ha? Yo! Isang taon na di nakalaban. Kasi si Campo, bebe niya. Pero ako'y biglang tinawagan, puta salamat, pwede na. Pinaghintay mo ko't pinarusahan, tas ito kalaban, leche ka. Sobrang bitin pag sentong harang, baka kung may sayad, pwede pa. Ba't ito Sinto. kalaban ko, punyemes? Wala ba? Sinto. Oh, Pwede pa. motos yun Ang bitin pag sentong harang, baka kung may sayad, pwede pa. Ha? Simple call out Ba't pre. ito kalaban ko, punyemes? Wala bang rapper dyang nice? Ano yan, yung arep mo na lesson? Di kaya ng budget yung price? Panghimagas lang to leche. Isa to sa pang-market mong guys. Pues gagawin ko yung sorbetes, magiging buttered yung ice. Sabi nila, matakot na ako. Kasi lumang version daw ng Ice Rocks, yung sa entablado ay magbabalik. Oh, lalayo na ako. Nakakatakot nga yan. Yan yung version na nangahalik. O, tinan mo kanina, binanggit pa yung itlog, di ba? Tangina, wala kang duda. Enigma, naghahanap ng itlog, bakla ang puta. Nangahalik to ng kalaban, tangina, galawang pambading. Ta sa MMA, mayabang, kala mo may talent at galing. Nung pinatulog siya, lumayas. Dito, nagbabalik na din. Kasi sa flip top niya lang nagagawa na makaismak sa ring. Ano kung Double makangas yan meaning shit. dito? Hindi nga ako nabagabag. Kasi nagbanta kay Arik mismo. Pero yung sapak di napalapat. Isang dekada na yun iho. Puro lang amba, walang palatag. Habang ako kita sa video, walang banta, gawa na kagad. Ako'y hindi niyan madadarag kasi laging strap. Si Chris Delano may kasama, they just might get pop. Kahit may rock yan sa pangalan, pare, I ain't shocked. Tingin mo kay Saint Ice Rock, well sa akin, I Saint Rock. Kaya daw santo kasi nagbago siya. Sige yung pagiging fake ay gawin mo. Basta alam namin ni Chris Delano na sa weed at cocaine ay sabik to. Dahil nga sa droga, nagkakaso siya. Yung mga Fed, dinakip to. Feeling santo kang tarantado ka porke pinaraid ka sa inyo? Uy. So, nagiging santo kahit Pinaraid, no? Pinarada, saka pinaraid na yung ni-raid. So, pansin natin yung shit dito ni Surpren, no? Parang nakasandal siya dito sa 4-bar setup. 4-bar setup, tas yung dulo, wordplay. Parang ganun yung ginagawa niya. Tas minsan joke, parang ganun.
So siya, yung mga Fed, dinakip to. Feeling santo kang tarantado ka porke pinarade ka sa inyo? So, nagiging santo kahit adik. Sa religion natin, ayos lang. Porke yung tao, tamang gamit. Agad masasabing righteous yan. Alipin ang source nga itong si Gago. Wordplay. Kapalit pakete ng agord. Kaya pala nag-feeling santo, naging servant of the Lord. At nung huli niyang laban, doon ko nalaman na bipolar yan na lap trip. Kasi si Van pinapangaralan, tapos may reklamo yan na adlib. Astang veterano pinapangaralan yung kalaban, yan yung tactics. Tapos biglang, tanginan nyo, di nyo pa naranasang mabas ng prime na Abranatics. Tanginan to, iyakin. Ito ba yung tinuturing yung santo? Yung mga lines niya, mangmang? Mga ngaral, tas reklamo? Yung nasa prime ba, ganyan? Taong simbahan nga tong nerdo kasi halata naman dyan. Kasi pagkatapos niyang mag-sermon, magwawain naman yan. Wine sermon, double meaning. Porke So napakadaming double meaning shit ni Sorhenyo din sa ano, no? Parang hindi lang siya masyadong effective siguro sa live, pero yun yung ano, yung parang yun yung armas na ginagamit niya dito. Tapos niyang mag-sermon, magwawain naman yan. Wine na alak, tas wine Porke na alak. nakaranas lang ng hate, bait-baitan tong si Gago. Ako walang balak maging fake kahit kamuhian at matalo. Banal-banalan yan sa stage para pakitungo nyo mabago. Kasi daw aangat ang sing kapag binubuhat ng tao. Gusto mo magbait-baitan din ako? Dane, mabait na sur? Isa bagin! Shoutout kay GL dyan, oy pare. Ako'y kaibigan mo't katambal. Yung mga pananakit ko dati, yun ay mali ko na paandar. Nasuspend na nga ako, grabe. Ako'y muntikan pang matanggal. Kaya nagsisisi na ako, pare. Kasi hindi kita nasampal. Kasi wala akong pake kahit mag-init dyan ng hater. Nagsisisi. Mabait na sir, no? Pang matanggal. Kaya nagsisisi na ako, pare. Kasi hindi kita nasampal. Kasi wala akong pake kahit mag-init dyan ng hater. Kay Donggalo motivated o pati na rin yung glazer. Habang santo pag sa battle, pang sagrado nga ang way. Kailangan niya yung mas palagi para lang mag-pray. Huh? Way. Kailangan niya yung mas palagi para lang mag-pray. Para lang sa crowd nagiging pleaser upang mabait Diyos ang tratuhin. Kaya nung na-issue ko kay GL, doon lang naisipan na hamunin. Pues mananatiling kontrabida, kayo ay di ko aamuhin. At kung kay GL ako nasira, fuck you, hindi ko aayusin. Yun, no? Si Saint Ice Pre, nag-ano siya, meron siyang ano, parang yun, yung parang bars shit niya. Although goods din yung rebat ni Sor na walang rhyme, no? Pero parang hindi siya ganun lumanding. Pero parang maiisip mo na, tangin na yung wanted ba talaga, ginamit na ba talaga ni Sor yun? Parang ganun. Hindi siya ganun kasapat para sirain yung ender ni Saint Ice. Pero may konting damage sa tingin ko. Tapos yun, piyesa ni Saint Ice nga yun, punto-punto. Pareha silang medyo may mga, ano, no, parang hindi naman kasi siguro talaga maiwasan sa battle rap yung ganun. Depende na lang siguro kung dalawang halimaw yung magsasalubong, parang mga motifs, hindi parang ganun. Pero hindi rin talaga maiwasan sa battle yung may konting dry moments kahit ako nangyayari din sa akin talaga. Pareha silang meron ng ganun sa round 1, pre. Kung mapapansin lang natin yun, si Sor more on 4-bar setup siya, 4-bar setup, double meaning, parang ganun. Tapos si Saint Ice naman, yung ano, yun, punto-punto, mga pa-bars niya, pre. Kung ako tatanungin niyo siguro, pre, no, hindi walang natumba doon sa round 1. Parang it's either tabla ba siya? Parang hindi ko masabing kay Sor yun, pero hindi ko masabing kay Sor yun, tapos may chance ang pwedeng mapaunta kay Saint Ice ng gabulbol. Alam mo yun, yung parang ganun. So ako tatanungin mo dito, pre, bilang pakanood ko netong anong to. Yun, round 1, it's either sobrang dikit niya, pwedeng siyang tabla para sa akin, or pwedeng konting Saint Ice. Parang ganun. Sa tingin ko, parang ganun. Either tabla o konting Saint Ice. Pakinggan na round 2 ni Saint Ice, pre. Let's go. Ito na yung delikado kay Saint Ice, pre, no? Lalo na pag lumalapag na may nasabi na yung kalaban. Di daw siya takot sa Glazers o sa Donggalo. Panay flexing lang din.
Sige nga, bungguin mo yung fanbase ng SB19. Yung wine. Yun yung sabi ng ulupong. Yung wine. Yun yung sabi ng ulupong. Kasi magkakalat ako ng dugo para nadapa sa komunyon. Wine. Pero dehado talaga ako dito kay Sur. Mabangis na kaduelo to. Parang Black Panther lang na suit. Matalim mga pyesa mo. Lahat ng technique Ang natrip ako lang dun yung yung unang rebat niya Yung pangalawa niyang rebat solid pa din naman kasi yung wine 'di ba parang simbolo ng dugo yata yung pagdating sa simbahan. Black Panther lang na suit. Mabangis na kaduelo to. Parang Black Panther lang na suit. Matalim mga pyesa mo. Lahat ng technique tsaka tools. Magaling at kompleto to. Halata naman simulat sa pool. Ang laki ng sombrero mo. Sobrang hip-hop, pati yung sombrero loose din. OG ka na yan. Ang laki ng room for improvement, tapos konti lang laman. Kasi alam nyo yung tunog motus, yung iniinsulto nyo palagi, kesyo sa wordplay lang yung focus, tas walang punto yung atake. Tipong yung mole gagawing mall, yung minus gagawing minus, yung wine gagawing wine. Sumakto pre kasi yun nga parang si Boss Arik pre nakasilip. Boss Arik. Pero yun parang sumakto yung maganda yung nasilip ni Saint Ice na butas Kasi yun nga parang sa round 1 ni Sur parang yun nakasandal siya dun sa mga wordplay talaga every fourth bar. Tapos na timing pa na ito yung angulo ni Saint Ice so epektibo na kagad. Tipong yung mole gagawing mall, yung minus gagawing minus, yung wine gagawing wine. Makakapuntos pa yun, grabe. Pwes di yun galing sa tigamotos, puta si Sur lahat nagsabi. Slamang daw to sa akin kung isusukat yung mga barang nilista. Kasi mas madali daw na makuha na parang inis niya. Malamang madali magets ina-acting mo. Ganto siya. Parang airport, madami signal bago makalanding. Ganto si Dr. Strange kung nakabatak siya ng 1 week para makuha yung konteksto, tsak may action siya palagi. Matanong ko lang Surhenyo, jabawakis ka ba dati? Ang ganda ng angulo ni Saint Ice dito pre, pambuta sa estilo ni Sur sa mga pinaggagawa niya sa stage Yun yung sa wordplay tas yun yung sumasayaw-sayaw. Kasi tangina tol, sining to. Tapos point-based, malamang sa isang tunog na lang patungo. Parang deal or no deal, puro showcase, tas walang laman laro mo. Palamuti ang bars in the first place. Dapat may aral yan sa dulo. Anong silbi na magandang wordplay kung wala naman yung punto? Parang motor ni Shaboy. Ganun lang din kalalagyan. Kasi dudurugin ko sa stage tong madali na masakyan. On the spot yun pre, on the spot yun. Alam naman natin nangyari doon siya. Pero malakas to mag-rebat. Yan ang di nyo nalalaman. Kaya nga mag-rebat kahit yung battle tapos na, tapos hindi siya yung kalaban. Kasi sabi niya kay Plasma, sabi niya kay J. King, sabi niya kay Harlem, puro sabi-sabi to. Tol, ultimo si Zenlook, sabi sa akin, pakisabi sa'yo nung pinagsasasabi mo. Nakaasa sa line map, nakakabuisit ka tropa. Pag may nag-joke, mas malakas niyang uulitin ang puta. Kamote rider siya'y na-stack, sa ibang linya kumuha. Sige, magdala ka lang ng Max sa akin pang Ilya Tupuria. Max Holloway, Ilya Tagatong Tupuria. Mac, Okay. tad-tad pagkat. Bagsak to sa bigayan. Basbas to kada pagtatak. Pambangkok na likaan. Taga-Bagyo kapag kaakyat. Papako sa himlayan. At saktong-saktong wangod ka. Pambato ang linyahan. Lang That would be bagong shit. pinapakita tas naka-all in daw. Dapat enigma sabihan mo yan ng ballin chow. Walang tira sa liga dyan sa bangko, sit down. Malaron man magsiga, panay lang to rebound. Daming hit makikita na mala-rolling loud. Walang it yung pabida, napaka-corning clown. Parang sinasapi, ang daming ang boses, wow. Panay linya ng iba laman ng all 3 rounds. Ha,
Mga menekos laman ng berso, pagkasemento, malabandedo, tanga na yan. Tapos sa ebol papalaman, wala konseptong idinisenyo o inimbento, mahalaga, mag-eksperimento kang elemento, engot, henyo ka pa naman. Ay, solid, no? Ang dami mga nag-rap skills, no? Ganda, ganda. Iwan na yan sa laro, hindi naya lang to. Putang ina, yung cup mo, hindi kasya sa'yo. Ang ina mo, Saint Ice. Gago, lakas ng round 2 ni Saint Ice, pre. Di ba, para sabi ko kanina nung round 1, it's either pero counted ba yun kung susumahin? Pero dahil yung, parang alam mo yun, nung nag-round 2 si Saint Ice, di ba parang it's either tabla nga o konting Saint Ice yung round 1, no? Pero simula nung nag-round 2 si Saint Ice, parang yun, nabutasan yung round 1 ni Sur, no? Na pwedeng yung lamang talaga sa round 1 ay pwedeng mabigay natin kay Saint Ice. Parang naulaan niya na yung kaya pakiramdam mo talaga, pre, bilang battle MC, tangina dapat kung ano-anong alam mo yun, kung anong estilo dapat yung meron ka tapos parang hugutin mo na lang para, ay puta, kalaban ko eto, sige gagamitan kita ng shotgun, alam mo yun, dapat parang ganun siguro kasi tangina, grabe kaka-evolve ng battle rap, pre, yun, tangina, grabe na din talaga yung mga daiseka na nagaganap, di ba? Pero yun, last ng round 2 ni Saint Ice, pre, rap skills, kompletos, Ricardos yun, pre, ang ganda nun. Yun, binira niya yung estilo. Pakiramdam ko epektibo yun, yung pagbutas niya sa style ni Sur, dun sa round 2. Pakiramdam ko, sobrang solid nun. Rap skills niya, dun din, tangin na solid din. Tapos yun, mga typical na Saint Ice shit, bars. Rebat niya din, pre. Trip ko yung, para sa amin, mas effective lang yung unang rebat niya kaysa sa pangalawa. Although solid din naman yung pangalawa, pero mas natripan ko lang yung una. Pakinggan natin round 2 ni Soriano, pre. Let's go. Yo! Pinanood ko yung laban niya kay Poison. Sabi niya, Yung lamang kagad si Saint Ice sa rebat. Yun ang sabi niya. Nahulaan, di ba? sabi niya, mananalamin ka sa aking rounds, kaya patay ka sa bagwa na to. Bagwa. Tama naman. Bilog yung salamin doon sa gitna niya. Pero ang nakakatawa lang ng bongga doon, hindi niya winordplay yung buong bagwa kasi may naaalala siya sa mga... Ang winword play niya ng bongga doon. Di ba? Parang ganun yung angulo din ni no? Parang naaral maigi ni Saint Ice, pre, to si Sur. Parang yun, yung vocabulary daw ni Sur, yung bongga. Yun. Bilog yung salamin doon sa gitna niya. Pero ang nakakatawa lang ng bongga doon, hindi niya winordplay yung buong bagwa kasi may naaalala siya sa mga octagon. Uy. Octagon, no? Octagon. Hindi mo malimutan yung nangyari? Tang-ina, lipas na yun. Tsaka kita doon sa laban, pare. Grabe ka, tigas mo doon. Pinanood ko yung laban niya sa octagon. Kala ko si Gago, interesting. Ayun, nung pumasok siya sa octagon, etong si Gago, interesting. Interesting, Yung katawan niya, men, interesting. nag-elevate. Hinimatay kagad nung na-straight. May katangahan nga yung Saint. Porque merong art sa MMA, puta sa canvas siya, nag-faint. Trying hard na MMA fighter, di naman nabilang yan sa greats. Tas pag sa battle, Jason Eibler, yan yung hinihirit niyan sa stage. Astang lumalabas yung anger at nagiging hoodlum yan sa rage. Ulul, kaya ka Jason Eibler, natutulog ka sa cage. Paano hindi ka doon mababaon? Eh yung mga vices mo, madami. Kung dumudurog ka't nagdadamo, yung mga practice mo, wala, pre. Kahit magbuhos ka ng ilang taon sa mga Aikido at karate, hindi ka mahuhulma sa octagon kung ikay out of shape palagi. O, sa ilang taon niyang pag-iensayo, wala ding na-achieve to. Hindi niya nakuha yung kampyonato at karangalang ginto. Tingnan mo nga naman yung tadhana, talagang anlabo din, no? Kasi kung kailan ka natulog, doon pa nawala yung dream mo. At dahil sa piso daw napilak, kay Apex Abra yan na lose. E di nagmistulang crucifixion yung kapalaran niyang na-choose. Eh kasi kasama nga ng Kristo na ipinako dun sa krus. At saktong pilak din yung reason ba't mga gagong yan natus. At nung iniwanan niyan ni Chris, siya'y nagkahit nung nagsolo. Siya ay nag-shine at nagningning at nung inalis niya tong bobo. Kaya ba't Saint pangalan beats, dapat sting ka lang loko.
Kasi nung nawala ka dun sa crease, ayun, kuminang siya ng todo. Oh, masyadong pilit na ba yung stain? Walang konekta yung lakas. Di ba dating teammate niyan si KD, di connected yan sa RAS. Oh, ngayon yung KD, babad sa Rockets. Di ba yun yung topic at konsepto? Tipong marami siyang konsyerto? O itong RAS, nagpakasanto. Di ba na-stuck sa Sacramento? Anong walang connect? Ganyan mag-wordplay, tanga ka. Di mga wordplay niya? Dahil daw duling si Jonas, kaya meron siyang foresight. 4 foresights. Tinanggal yung S, tang ina Harlem alapag ka din. So tinanggal mo yung S sa sights para maging sight lang, chong. Di mo pa tinanggal yung isa pang S sa sight, total, height lang yun. Ano ba tong kalabang ko, punyeta? Nag-uumapaw na tanga. Nagbabawas ka pa ng letra, nakukulangan ka na nga. Tas laban niya kay 30. Yung complementary, ginawa niyang complementary. Sobrang weak doon, Pards. So yung elementary, pwedeng elementary para maging lithium bars. Lithium Ano bars. daw? Elementary. Lithium bars. Dapat ganyan mag-wordplay, brother. Hindi mga wordplay mong hilaw. Lithium bar, may mass, nagmatter, o diba solid pagbitaw? Kaya round mo na at sana gago, yung mga bara mo maklaro. Kasi kung ganyan pa rin malabo, sa isang gaya ko manalo. Kung puro wak pa rin ang baon niya, wala ring pagbabago, makikita nyo yung santong yari sa kamay ng tao. Okay din yung round 2 ni Surpre, pero tangina napakaganda nung round 2 ni Saint Ice na kung mapapansin natin, may mga solid din naman doon ng mga double meaning sa wordplay si Sur. Kaso yun, parang nabutasan na parang butas ni Saint Ice yung estilo niyang ganun. Kaya kung mapapansin din natin, parang hindi siya naging gaanong ka-epektibo na din, pre. Ang ganda nung pagkakalatag ni Saint Ice nung round 2 niya. Para sa akin, ito, malinaw na yung round 2 ay kay Saint Ice yun, pre. Yun. Pakinggan ang round 3 ni Saint Ice, mga kaibigan. Laglag daw ako nung semis. Kasi laglag siya nung finals. Yun yung pinagyayabang niyan. Tanga yung finalist 12, yung medyo champion, 2 lang. Di ba, G-Clown? Nag-wordplay ka na naman. Walang katuturan tong leche na to. Mzite, next motos, pwede na to. Pero bago yung last round, seryoso. Gusto ko muna magpasalamat sa suporta nyo sa liga. Kahit krisis at lubog ang moral. Pinag-ipunan ticket, nagtiis sa pila. Basta mapanood lang tong card. Napakamahal pa ng gasolina. Malapit na ako mag-promote ng sugal. Tapos si Sir Henyo naniniwala sa flat earth theory. Wala na to sa lugar. Henyo na naniniwalang nakatira tayo sa isang dambuhalang pizza bugok. Flat earther ka. SIM card mo globe. Kung flat man yung mundo, ay tol, wala ka namang naaapakan na tao. Pero sa flat earth theory, yung hangganan ay ice wall. Di ka makatatagos, gago. Kasi bilog ang mundo. Alala mo nung minatapobre mo si Mot, yung sa pang-hiking na sapatos, naka-fila Grant Hill ka nun, pero siya yung nag-uphill pagkatapos, pati si GL Prines mo, tol, mas nag-click yung IT pagkalaon, kakatulak mo sa chest nung gold, nakuha niya yung one piece pag-aahon. Di ba pagkatapos nun, bumigay sapatos mo, yung karma lap trip talaga, boss, puta humiwala yung soul, parang anak na sinacrifice ni Thanos. Yung karma umabot sa tuktok at sa flip-top summit nakaraos, at dun mo na napagtanto. Sana may pang-hiking kang sapatos. Tangina mo. Gago, ang ganda nun, no? Mula sa sapatos, tapos parang nakonekta niya pa. Kasi yun nga, di ba, parang nasira yung sapatos si Sir dun sa ano. Gago, ang galing. Lakas nun, Saint Ice. Putang ina mo. Alam niyo ba, idol ko talaga si Mot eh. Kaso kamakailan, may nakaalap akong info. Tangina idol, bakit naman? Nagpatalo ka daw dito. Oo, tinalo niya daw si Mot.
Piniplex niya masyado. Pinangangalandakan na yung bata chinibog. Jeffrey Epstein Tagalog. Pero bakit pag-usapan mga GOAT, di kami ni-mention ng tao? Wala kasing nahawa sa buga mo, walang influence sa gawa mo. Influenza. Wordplay Surhenyo. Kaya tong champion na sunugan, sa akin lapnos, sa sobrang lakas ko, wala kang tumatak na linya, doon palang usapan natin tapos. Kasi saan ba nakilala to? Sa pandidistract ng MC. Simple ano lang, no? Kumbaga, sinabihan niya na wala kang tumatak na linya. Tapos parang yung pang setup niya doon, yung first line niya, yung tumatak niya na linya, yung sa akin lapnos. Kasi alam naman natin yung kasunod doon eh. Pag sinabi niya ng sa akin, yun, champion ng sunugan, sa akin lapnos. Manonood ako ng Pornhub kasi ako ay bastos. Ganun yun eh. Sobrang lakas ko! Wala kang tumatak na linya, doon palang usapan natin tapos. Kasi saan ba nakilala to? Sa pandidistract ng MC. Yan kinagisnan mo stilo. Puta panis sa'yo si Cripply. Live ka mag-reaction video. Kaya nakakatawa lang, gusto maging best in this league. Hindi nga mapangatawanan yung respect the MCs. Saan ba nakilala to? Sa paggamit ng props. Diba? Kasi kailangan niya ng gamit para may tira na panalo. Katangian ba ng champion, mga pinagagawa mo? Maglalabas ka ng pansit para yung linya instant na sa tao? Para may sabing may branding at pinakita ka na bago? Gusto mo ng props? Ganto mag-props. Boss Arik. Mami, baka sabihin scripted. Kayo magtaas ng gamit, gagawin ko na topic. Diba? Kasi yung mga freestyle ko na to, hindi sasablay. Nagtaas siya ng sketchbook kasi pag ako nag-draw, nakamamatay. Okay. Puta, ito kalaban. Yung naging sketchbook na yun, pre, may mga drawing siya, mga pagmumukha ng MC. Tapos, ano tawag dyan, yung pinapapirmahan niya yung pre. Di ko alam kung ano ginagawa niya dun, no? Binibenta niya ba o ano, pero yun yung ano niya. Sketchbook kasi pag ako nag-draw, nakamail ko na to, hindi sasablay. Nagtaas siya ng sketchbook kasi pag ako nag-draw, nakamamatay. Pero na double meaning, no? Pero ng putang yun. Puta, ito kalaban ko, tangina daig ko pa na pongger. Pinapakita niya yung lineup, guguhitan ka na sa poster. Ano? Scripted, putang ina yun. Ganyan mag-props. Diba? Dapat mag-focus ka na, Brad. Pinakita niya yung Aqua Plus kasi binubuhos ko lahat. Diba? Kaya wag ka na dito. Gumawa ka na lang ng mga baduy mo na love song. At pinapakita niya yung t-shirt ngayong gabi, ako yung champion. Ganyan mag-props. Dapat galing sa iba. Sila pa nagbigay armas para lang paslangin kita. Alam niyo ba yung sa Tetris, pre, pag combo na, yung parang ina-knockout mo na yung kalaban mo, parang ganito yung kalidad ng pinaggagawa ng freestyle ni Saint Ice, pre. Pasunod-sunod yun. Galing sa iba. Sila pa nagbigay armas para lang paslangin kita. Ang ina mo. Finishing. Finishing. Galing sa liga na debate, tas panay ka fallacy. Wala kang linya tumatako kahit na maparody. Kay Jason X, pugot na to, magagawa kang casualty. At tamang flat earth theory kasi sa mundong to wala kang gravity. Ang ina mo. Grabe yung round 3 ni Saint Ice, pre. Ito lang, no. Kumbaga, all goods din yung 1-2 niya, pero para sa akin ito yung pinakamaganda niya. Grabe talaga siya alam niyo, mag freestyle, no? Tapos nakakaano kasi yun. Kumbaga kung para kay Saint Ice siguro sobrang petex na lang nung ginagawa niyang gano'n, yung magsisingit-singit ka. Sa ibang MC pre mahirap yun. Kahit ako parang tangina, alam mo yun, magsisingit ka ng freestyle sa ano. Mahirap yun pre, nakakaano yun kasi medyo nakakailang lang na putang ina, paano pag nakalimutan mo yung mga susunod mong banat, di ba? Yung keyword doon, tangina yun yung nakakatakot doon. Eto si Saint Ice pre, parang wala siyang pakialam sa ganun. Tangina yung magpi-freestyle ako. Babalagbagin ko ayo boy ng freestyle. Tas yun, ang solid din nung freestyle na nabitawan niya pre.
Hindi lang siya yung basta freestyle lang na magra-rhyme ka lang. Alam mong may meaning talaga, pre. Para sa akin, pinakamalakas din dito ni Saint Ice ay yung round 3 niya, sunod yung round 2, parang 3-2, parang paangat. Gano'n na lang siguro yung ano doon. Solid, pre. Tangina mo, Saint Ice. Ganda. Kaya round 3 ni Sureño, pre. Let's go. Yo! Nag-freestyle pa siya gamit yung mga props dyan. Para kunyari, merong aksyon. Tangina mo, nakita ko yan kanina sa likod. Kasama mo lahat yun. Fuck you! Yung mukha ni Suno, Yun! Parang nangaasar na bata. Nakita ko yan kanina sa likod dyan. Para kunyari, merong aksyon. Tangina mo, nakita ko yan kanina sa likod. Kasama mo lahat yun. Fuck you! Tanginan to, cheater. Ulo, ayan o, kita ko yan, nerdo. Ayan o. Tanginan to, cheater. Ulo, ayan o, kita ko yan, nerdo. Ayan o. Meron. Hoy! Tangina mong naka-champion na t-shirt, gago ka, wag kang pabida. Yan salamin na suot mo. Nakita ko yan kanina, suot niya yan kanina. Bobo! Fuck you! Tangina mo ha. Huli ka. Okay, huli. Tangina mo ha. Nag-iba-iba pa kayo ng pwesto, mga ulul. Alam nyo bang, wrestling din yung hobby niya. Ang ganda nung pasok nung unang 30 segundo ni Surpre. Yun din siguro yung ano, pansin ko yung round 1 sa round 2 wala din siyang gaanong rebat. Although kilala ko ng parang si Sur, 'di ba? Kilala naman natin na nagre-rebat din naman talaga siya, no. Hindi ko alam kung ba't di niya ginawa. Pakiramdam ko siguro andun yung ano na putangin na baka naiilang siguro siya na tayo na baka pag nagrebat ako dito, walang kwenta, tas yung kay Saint Ice magaganda rebat niya. Kaya siguro di niya masyadong ginawa. Tapos eto, nakaanap siya ng pinakamagandang tiyempo na tangina mo ha, mga props ka pa dyan ha. Tapos dito na din papasok yung sa interview ni Saint Ice kanina, di ba, na yun, si Sur parang magaling siya mag-adapt. Tapos parang napatunayan din ni Sur yun, pre. Yung unang 30 seconds si Sur, pre, puta na, ibang klase yun. Ibang klaseng paninira o pangaagaw ng momentum yun. Mga ulul. Alam nyo bang, wrestling din yung hobby niya. At yan ay isa sa kanyang skill set. Siya ay kilalang Mayhem Branigan. O di ba pangalan niya pang deep shit? Pero dahil wrestler nga si Branigan, at sa ganyang larangan niya na gifted, ay na-apply niya na rin sa battle rap yung atake niyang scripted. Yeah. Oo, yung freestyle na may topic. Ko tatanungin nyo personal, pre, tingin ko hindi scripted yung ginawa ni Saint Ice. Para sa akin, kasi baka siguro may tropa, hindi ko lang sure, no? Hindi ko sigurado, pero yung nagdo-drawing na yan, yung may hawak na, may posibleng tropa yan ni Saint Ice, pre. Sa tingin ko lang. Etong nerdong naka-champion, hindi ko lang din alam. Pero tingin ko on the spot talaga siya. Nasa sobrang ganda, kala mo scripted. Kaso eto na, pre, napaka-epektibo naman ng yun, yung unang 30 seconds ni Sur, parang sumakto pre, lalo ng, 'di ba, parang pagkatapos niya magrebat yung ano niya sa wrestling, tas about sa pagiging scripted, parang saktong-sakto na, alam mo yun, yung parang mukhang kahit hindi man totoo yung sinasabi ni Sur, sobrang epektibo na putang ina, mapapaniwala ka as a regular na manonood. Tingin ko lang, pre. Yan ay gifted. Ay na-apply niya na rin sa battle rap yung atake niyang scripted. Oo, yung freestyle na may topic. Na-dissect ko dyan yung gimmick. Ano man piliin dyan ni Arik, may naka-ready yung pansingit. So kung naging topic niya si Kuya Kebs, ano yung atake mong panghirit? Na para kang si Kuya Kebs kasi yung imahe mo nag-vivid. Uy. Sa stage, lahat ng pwede niyong makita. Ngayon parang eto naman, kung si Saint Ice binubutasan niya yung estilo ni ito ni Sir, pre.
Tangina mo kang yung nang babasuka no sa ano na naka minivan. Anyways, pre, dito nang bubutas si kumbaga si Saint Ice binutasan niya yung ano, yung round 2 ni ano, yung round 2 ni Teka lang pre, kung pwede pang reels yun eh. Kung si Saint Ice binutasan niya yung style ni Sor nung round 2. Eto naman si Sor parang ngayon niya ginagawa. Yung atake mong panghirit na para kang si Kuya Kebs kasi yung imahe mo nag-vivid. Sinahaluan niya din pre ng estilo niyang sarili. Mga wordplay Sa niya. stage, lahat ng pwede nyong makita, nakapaghanda na yan si Iho. Pinapalabas niya lang na freestyle para mas lalong impresibo. Kaya nung sinitato ni Saki, o di ba bigla ang nagpabibo. Sa turntable siya lumapit na siyang palaging nandirito. Pati yung bottle water kay Jonas, palaging meron yan dito. Diba? Ulol! Tangina. Tapos ang malupit pa dito kay Sor, no? Tangina yung delivery niya, pre. Parang totoong totoo na. Putangina mo, totoo tong lahat na sinasabi ko. Bitch. Jonas, palaging meron yan dito. Pati yung tubig ni Saint Ice na damay. Ulol, sa pag-i-scripted mo na freestyle, kala mo yung movement mo wise. Kami hindi mo mamimisguide sa mga stupid mong lies. Kami hindi mo mamimisguide sa mga stupid mong lies. Oo, yung freestyle niya illegal kasi sinulat yan, guys. Kaya si Duling dun yung nabitay, mas naging crooked tong ice. Okay, nice. Okay. Oo, lahat may pre-made siyang handa dyan. Dinilin lang ka lang yan, Arik. Mas bibilib kami kung grab bag, yung tipong di alam yung gamit. At kung trip niya din yun, fuck that. Mamamatay yan ang mas tragic. Iba yung trip ko, tol, pag grab bag. Kasi bangkay niya lang yung topic. Doon nga kay Saki, sobrang wak. Yung mga bara, pambudoy. Kahit dinamihan niya ribat, talagang nabadibag tuboy. Kaso may pre-med pang ulan. Kaso may pre-med pang ulan na siyang inasahan niya ni Doy. At nung tumiming yung ulan, nagkapag-asa yan tuloy. Oy, tangina Porque mo. nagamit mo ulan, biglang nanalo ka na doon. Tas sabi mo, ikaw si Iceman? Oo, para kang ganon. Marahil nga ikaw si Iceman yan ng final mo na form kasi lumalakas ka lang kapag may backup ka na storm. Okay. Yung fake rain freestyle niya na-expose kasi hinanda mo yon bangag ka. Tapos tinimingan mo yung storm at nung natsambahan, pakak na. Kaya tanungin na natin. Utang inang yan. Sobrang solid na ng round 3 ni Sor, no? Kaso, ang ina kasi neto ni Saint Ice eh. Yung mga bokabularyo ni Sor, parang bigla ka tuloy, tangina ako nga, no? Ang ina yung mga bokabularyo ni Sor kakaiba. Diba? Parang yung may isip mo. Kanina yung bongga, tapos yung sunod pakak. Pakak na. Style niya na-expose kasi hinanda mo yon bangag ka. Tapos tinimingan mo yung storm at nung natsambahan, pakak na. Kaya tanungin na natin yan, boss. Para mga tao dyan, alam na. Sinasabayan ka nga ba ng Diyos o ikaw yung sumasabay sa Kanya? Stop mo muna yung time ko, Arik. Ituloy mo na lang pag ulan na. Maghintay ka muna, Gagi. Yung mga freestyle ko, maganda. Signal, go signal, report. Wala. Ngayon sa champion ng sunugan, itong kalaban lapnos, sa sobrang lakas ko, hindi umulan. Natakot yung Diyos. Tangina mo. Kasi tangin ang ulan yan. Sana tumigil na pagdalaw. Kasi dahil sa ulang yan, may mga politikong nagnakaw. Kaya ako nga pinapatay itong nagpapaulan kasi sino bang may ayaw? Di ba lahat kayo gusto mamataang bumalik yung haring araw? Kaya Yung mukha ni Masarik dun na. bumalik yung haring araw. Ay, di mas pre. Ay, yung inom niya parang, oh, fuck, Sor. Kaya kung ikaw yung Stormbreaker pinagpala ka before, pues dala ko Stormbreaker, ito'y palakol ni Thor. At sa palakol ni Thor, patay tong asshole, Brad. Ganyan ako sumisibak paggamit acts of God.
Wasak, pinakita niya na Tangina mo. Acts of God. Palakol ni Thor. Acts of God na parang double meaning siya, no? Yung acts na AXE saka yung acts na ACTS. Fuck. Gago ka, sur. Tangina mo, ang ganda nun, pre. ikaw yung Stormbreaker, pinagpala ka before. Pwes na ako Stormbreaker, ito'y palakol ni Thor. At sa palakol ni Thor, patay tong asshole, Brad. Ganyan ako sumisibak paggamit acts of God. Wasak, pinakita niya na trick din nagwagi sa bar play. Ay, mga taong to, hindi. Maganda yun, ah. Gamit acts of palakol ni Thor, patay tong asshole, Brad. Ganyan ako sumisibak paggamit acts of God. Wasak, pinakita niya na trick din nagwagi sa bar play. Kaya makikita na sa clip sa mga reels at my day na nagapisa sa legit at na-defeat sa fireway. Kasi ngayon ay tag-init and this is not a nice day. Sur. Napaka-classic ng... Classic yun. Classic tong laban na to, pre. Yun, parang pakiramdam ko napatunayan ni Saint Ice na ano, no? Si Sur talaga ay isa sa mga tarantadong solid mag-adapt ng mga pangyayari. At yun na yun yung nangyari dito, pre. Sobrang solid ng round 3 ni Saint Ice, pre, no? Pero sobrang nagmukha si Saint Ice sinungaling, saka nagmukha siyang scripted dahil sa sa sobrang pagiging epektibo nung pambubutas ni Sur saka yung rebat niya doon, pre. Paramdam mo round 3, pre, tangina, yun yung sobrang linaw. Kung ako mag-judge dito per round, pre, yun nga, no, yung round 1 sobrang konting Saint Ice yun. Yung round 2 malinaw na Saint Ice. Round 3, tangina, sobrang linaw na Surhenyo. Alam ko, hindi ako nagkakamali, nanalo dito si Surhenyo, eh. Pero pakiramdam ko, pre, isa na yata to sa mga battle na patunay na kaya na na may late game na sa flip top. Alam mo yun? Yung parang pumapalag-palag ka nung first 2 rounds, tapos parang medyo talo ka sa punto. Yung parang ganun nga yung nangyari, no? Pumapalag-palag si Surhenyo sa first 2 rounds. Kaso parang nung round 3 dun niya na knockout. Parang ganun yung nangyari, 'di ba? Parang ganun. Tayo na sobrang ang ano pa doon, pre, no? Kasi sobrang para din sa akin, no? Round 3 din ni Saint Ice yung pinakamalakas niya. Tapos parang nagganon siya ni Sur. Gago, pre, anong klaseng kaanuhan yun, 'di ba? Sobrang hirap nun, sobrang galing nun, pre. O tayo na respeto dito sa dalawang to, pre. Classic na laban. Surhenyo, Saint Ice. Kahit sino, putang ina, pwedeng manalo din talaga dito, pre. Dati, pinopromo yung mga ganito, no? Tayo na. Second side 15. Surhenyo versus Saint Ice. Mag-ace beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 3-2. Pero yun yung mga laban na patalo tayong lahat. Pero boto ng urado, 3-2. Mag-iay tayo lahat para kay Surhenyo. Deserve nila pareho yun, pre. Pareha silang mamaw, putang ina, sa kanya-kanya nilang estilo. Nagpanalo kay Sur siguro, toss coin din sa tingin ko. Deserve din to ni Sur, pre. At deserve din to ni Saint Ice kung sakali sa kanya man. Panalo. Eto na din siguro first. Parang eto na siguro talaga pinagsasabi ni Boss Arik na panalo tayong lahat, no? Pero gagi, sobrang ganda. Sobrang ganda ng laban. Respeto sa iyo, Saint Ice. Respeto sa iyo, Sur. Maraming salamat dito. Flip Top, Boss Arik, lahat ng mga nandito, pre. Sayang, hindi ko to nasaksihan ng live. Pero pakiramdam ko, tayo na sobrang solid siguro nito. Nga pala, pre, bago tayo matapos, no? Stake.com, promo code Creeply. Register kayo dyan, pre. Bigyan ko kayo ng pera. Once na makapag-register na, chat nyo lang sa personal account. Yeah. Bye-bye, guys.